Welcome po sa bawat isa. Come on, maaari na tayong umupo. Alam ko bawat isa ay excited sa gagawin ng Lord. Come on, let's give God the best clap of praise pa. Come on. Yan na ba the best? Tingnan mo ang katabi mo. Ano mo ba kaya na ba the best? Yan. Sino po ang nakaligo naman bago pumunta sa church? Yan. Grabe, di ba? Sa inyo rin ba, wala pa rin tubig pag walang kuryente? Yeah. Okay. Alam nyo po, iba talaga kapag tayo ay nagsasama-sama para sa Lord. Amen. Amen. Nakaupo na po ba lahat? Yan. Welcome po sa Jesus, the Anointed One Church. Again, it's a very beautiful Sunday. Yan. Who believes dito na napakaganda ng Sunday na ito? Amen. So we believe that. And ngayon po ay ating special service. Una po, dahil ngayon ay gabi. Usually umaga tayo, ay gabi po tayo kasi kanina po ay walang kuryente. Nag-adjust po tayo. And pangalawa po, meron pong event po ngayon. Today is Father's Day. Yan! May ilaw pala tayo. May nakaisip magbuhay. Kagaling, may ilaw pala tayo. Okay. Welcome po. Sa mga nanonood online, welcome po sa Jesus, the Anointed One Church. Ako po si Pastor Finney Plata. Ako po senior pastor dito. And masaya dito dahil si Jesus lang pinag-uusapan. We don't talk about any religion, but we talk about our relationship with God. Sabihin mo sa katabi mo, Happy Father's Day sa papa mo. Sabihin mo sa isa mong katabi, wag mo akong kausapin. Masasaktan ka pag kinausap mo ako. Yan. And I see beautiful faces everywhere. Pero before I continue, meron po ba sa kauna-una pagkakataon, first time, ay nakarating sa ating lugar na ito? Pwede po bang tumayo po? Tumayo po. Come on. Wag po kayong mahihiya. Yes, palakpakan naman natin si Lord. Come on. Yes. Welcome po sa JA1 Church. Welcome po. Pwede bang kawayan nyo sila? Welcome. Welcome po sa JA1 Church. Ako po si Pastor Finney Plata. Ako po senior pastor here. At maganda po ay mas makilala ko po pa kayo. I'm so excited na makilala ang bawat isa. I can see po dito yung mga taga-duluhan, yung mga kamag-anak ni na Crazy, ni na Kat, yes. Ni na Okay, wala si Kat, Wala si Kat. Okay. Ay, nakita ko rin si Gerson, kasama mga barkada. Yeah, that's good. Yan, ilan kayong bago? Si Cedric. Ay, si Anthony. Yan. Yan. Pero nandito tayo higit sa lahat para makatanggap ng salita ng Panginoon. Amen. Ay, si Polox, I'm happy na nakasama uli natin. Si Polox kahapon at ngayon. Yan. Si Cedric ba yun? Yung katabi? Yes, we are so happy na tayo nandito. Yan. Meron po ba tayo ditong mga beautiful faces? At syempre, ang pinaka-beautiful faces dito, walang iba kundi yung pinakamagandang babaeng nasa likod. Yan. Wala nang iba. Kasi may regalo yan sa akin sa Father's Day. Yeah. At suot-suot ko na. Okay. Tumayo po tayo ngayong oras na ito and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them which are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Maupo muna po kayo. Settle down. Settle down. And let's say, sabihin natin, supernatural dominion. Supernatural dominion. When we say dominion, we've been talking
Pinag-uusapan natin ito sa loob ng 6 na linggo. To dominate, tambakan ng kalaban, manalo sa buhay, to take control, to win. Na lahat ng evil spirits, lahat ng sitwasyon sa buhay ay isang apak lang natin na tayo matagumpay na. Amen. Who believes that? And we have a verse there, Ephesians 1 verse 21. It is said there, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also which is to come. Sa madalit sabi, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, ikaw ay sobrang magdo-dominate. Magmalaki mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, ako'y magdo-dominate sa buhay. And week 1, pinag-usapan natin na hindi natin kaya. Kailangan natin sino para mag-dominate sa buhay. Sino nga kailangan natin para tayo mag-dominate sa buhay? Si Jesus at ang Holy Spirit. Pinag-usapan natin yung mga dapat sirain. Generational curses, strongholds, lust, temptation. Speaking of temptation, if you know King David, sino pong nakakakilala kay Haring David sa Bible? Sa mga hindi nakakilala, quick story, si Haring David, siya po ang pinakamagaling na sundalo noon. Kaya niyang pumatay ng 10,000 tao gamit lamang ay bungo ng isang baka. So sobrang sikat siya. Sobrang galing ni King David. Kaya niyang talunin ang mga kalabang ng ibang bansa, pero natalo din siya. Nung siya'y naging hari, natalo nga niya ang ibang tao na ibang bansa, natalo naman siya ng isang babae. Yun ang problema sa kanya. Yun ang problema sa katabi mo eh. Isang babae lang ang magpapataob dyan. Sabihin mo, hindi ako ganun. Hindi ako yung, sabihin mo to sa isang katabi, hindi ako yung sinasabi ni Pastor. Hindi si Lloyd yun. Hindi naiyak si Lloyd sa babae. Tama. Tama. And si King David still nasa kanyang pabor ng Lord. Sino po ditong gustong nasa kanyang pabor ng Lord? Nasa kanyang pabor ng Lord at siya naging napakamatagumpay na hari ng Israel at ng Judah. But one time, marami siyang anak, marami siyang kawal, marami siyang malawak ang kanyang kaharian, siya ay may hinayaan ang Lord sa kanyang buhay na gawin niya. I want you to open your Bibles. Again, yung wala kang Bible, I can't see any physical Bible here. Sana po magkaroon tayo ng physical Bible. Wala rin ako. Yun ang aking Bible. Kunin ko lang. Yan. Pasensya na po at sira po ang ating... RJ, may picture na ba? Okay. Tawag po doon. Asa na ba ako? Sira po yung aircon natin. Sana po ay may pagawa na natin. Magtatagal na po ako ng jacket. Okay lang po ba? At sobrang init. Hindi nga, seryoso. Saka pa yung tubig. Yan. Sinong gusto ng jacket? Thank you, Kuya Will. Yan. Ito nga pala po ang ating official, thank you. Ito nga pala po ang ating official t-shirt. Yung wala pang t-shirt, meron pa po tayong available. This is only worth, magkano nga ito? 450 pesos na lang po. Nagmahal na po simula kahapon. 200 po, hindi kaagad kayo bumili. Ang ganda po, dominate. Yan. Nandiyan pa ba kayo? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hi. For 2 Samuel 24 verse 1. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Once again, the anger of the Lord burned against Israel, and he caused David to harm them by taking a census. Go and count the people of Israel and Judah, the Lord told him. Hinayaan ng Lord na si David ay magbilang. Sabi ni David, gaano na kaya kadami ang aking mga sundalo sa bansang Israel at bansang Judah? Dalawa po ang pinaghaharian niyang bansa. Tinawag ni David ang kanyang pinsan, ang kanyang kumbaga special assistant to the president. Joab, pumarinig ka.
Matanda na si David nung panahong yon. Bilangin mo nga kung ilan na ang ating sundalo. At basta bilangin mo. Sabi ni Joab, mahal na hari, alam ko po kayo ay mabiyaya at kayo ay gamit ng Panginoon. Pero ano po bang silbi? Bakit kailangan bilangin pa ang mga sundalo? Sabi ni David, basta bilangin mo. Okay, ikaw ang masusunod. Binilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 959, 950, 960, 1,100, gano'n. Bumalik. Mahal na hari, nabilang ko na. 800,000 ang sundalo natin sa Israel. Oh, madami. Ay sa Judah. Sa Judah naman po ay 500,000. Madaming sundalo. Amen. Nung nakita ni David yun, dami kong sundalo. Pero may naramdaman pa rin siya. Siya ay parang biglang nakonsensya. Punta tayo sa verse 10. Mag-skip na tayo. Nandyan pa ba kayo? Nang mabilang niya na konsensya si David, verse 10. But after he had taken the census, David's conscience began to bother him. At sinabi niya sa Lord, nagkasala po ako sa inyo, I have sinned greatly by taking this census. Please forgive my guilt, Lord, for doing this foolish thing. Nagets nyo ga kung bakit nagkasala? After ganyan, pinapili ng Lord si David, pili ka ng 3 parusa. Pili ka sa 3 doon. Basta ganon. At after nun, yun ang simula ni Haring David na bumagsak siya bilang hari at bumagsak ang buong kaharian. After niyang census na yan. Sa tingin nyo, mali ba yun? Ano yung salad doon na binilang ni David yung mga sundalo? Ito po yun. Kasi, pinabilang ni David ang kanyang sundalo para pag nalaman niya, ang dami ko ng sundalo, ang galing ko ng hari. All by the numbers. Sabihin na nga natin, all by the numbers. Ikaw, tumingin muna kayo sa akin. Ano yung binibilang nyo sa buhay? Binibilang, dami ng pera? Uy, dami akong pera. Kagaya ko ba kayo? Gaya nyo ba ako na lagi natingin sa aking land bank account? Uy, 1,400,000. Hindi pala, biro lang. Ang saya, every 5 minutes. Tapos sa BPI account naman, gaya ko ba kayo? Daming pera. Sarap sa feeling. O, anong binibilang nyo? Dami na nag-like ng inyong post? Dami ng views ng inyong post sa TikTok? Sumayaw ka ng mahiwagang salamin. O, ang dami nag-view. Ang dami nag-heart. 36.5K. Anong binibilang mo? Dami ko nang natulungang tao? Anong binibilang mo? Ay, ako po ay 91 points nung huling laro namin nung linggo. 23 ang aking 3 points. Walang magawa ang kalaban. Binibilang mo ba kung gaano kadami ang kachat mo? Pre, tama ang kachat ko. 3 sabay-sabay. Sabi nung isa, pre, mahina ka. Pinakita. 10 sabay-sabay. Sabi nung isa ni Anthony, mahina kayo. 1 lang ang kachat ko. 1 nga ang kachat, ay ang account naman 20. Dami ng kachat. Buti na lang si Kai, 1 lang. Tama. Dami ng kaibigan, dami ng inaalaga ang life group, dami ng na-invite sa church, dami ng sapatos, dami ng... Ano pang binibilang natin? At kapag binibilang natin, ano yung nararamdaman natin? Dami ng grades. 100 over 100. Taas. Ano po yung... We feel good, di ba?
Ang sarap sa pakiramdam na may binibilang ka tapos ang dami, di ba? Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. At kapag may binilang ka, gaya ni Haring David, may nabubuo sa kanya. David dominated. Si David ay nagdo-dominate sa buhay. Pero siya ay nagkaroon ng destruction. From dominion to destruction. At dahil yun sa ginawa niyang pagbilang, kasi dun sa pagbilang niya ay may nabuo sa kanya, may tumubo sa kanya, at ayun ay yung letter P. Ano nga yung letter P? Pride. Ito po yung last week ng ating Supernatural Dominion series. Na lahat ng generational curses, lahat ng ungodly soul ties, lahat ng stronghold, lahat ng temptation, ang pinaka may hawak niyan ay yung letter P, which is pride. At kailangan mong patayin yun. Hawakan mo sa balikat ang katabi mo. Sabihin mo, handa ka bang mamatay ngayong araw na ito? Mamatay ang pride. Ang title ng pag-uusapan natin ay Killing Spiritual Pride. Let's pray. Lord, thank you God for the love, sa grace. Lord, we ask, papakumbaba ako sa inyo, nahingi po ako ng tulong, hindi ko kaya kung ako lang. Tulungan niyo po ako ng salitang ito ay maranasan ng bawat isa. And mataas ka sa lugar na ito, I pray for your supernatural dominion to move in this place. And we believe no works of the enemy will prevail at mamamatay pa anumang pride sa amin. Salamat po dahil bukas muli, sa Tuesday muli, mananalo muli ang Dallas at 3-2. At magiging 3-3. At sila magcha-champion po, Panginoon. Thank you, Father. We love you. In Jesus' name, Amen. Alam nyo po, ang hirap, ibang story, makinig muna kaya. Ang hirap pala kapag linggo ng gabi ang ating service, mahirap. Naranasan ko kasi, usually, kung ano ituturo kong topic, yun ang nararanasan ko. Tinuro ako stronghold, naranasan kong sirain. Tinuro ko yung last, yung kinakwento ko sa inyo na may mga temptation, ay tinuturo ko yung pride. Kaninang maghapon, ang daming sumubok ng aking pride. Sobra. Sino po dito ang ma-pride na tao? Let's be honest. Let's be honest. Let's be honest. Ako po, marami po akong pride. Sino po dito Okay, mamaya na yan. Yung dominion ni David ay humantong sa destruction. Dominion ni David humantong sa destruction dahil ng pride. Sobrang may binuo si David pero bumaksak lang. Imagine mo, may binubuo kang, ano ba mga binubuo mo sa buhay? May pagmamahalan kang binubuo, pamilya. Nanligaw ka, yung niligawan mo after a few years, nag-asawa kayo, and then, nag-asawa kayo, nagkaroon kayo ng bahay, pamilya, nagkaanak, etc., etc. Pero dahil nagkaroon ng pride si lalaki o nagkaroon ng pride si babae, ayaw ng mag-asawang magpakumbaba, naghiwalay, yung nabuo, nasira. May binubuo tayong pangarap, pero dahil sa pride, ayaw nating gawin ng mahirap. Ayaw nating gawin ang hindi nakasanayan. Yung pangarap na binubuo dahil sobrang taas ng pride, masisira. May plano tayong maganda, may planong maganda ang Lord sa atin, pero dahil hindi natin kayang magpakumbaba, hindi natin kayang umintindi ng ibang tao, hindi natin kayang magpatawad, makakiskisan ng ibang tao, yung ating nabubuong plano at pangako ng Lord, babagsak. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo, para sa akin ito. Sabi sa Proverbs 16 verse 8, dalawa po ito, isa English, isa Tagalog. Sabi doon, pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Bago, sa Tagalog, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Pride, sabi nyo nga, pride. Ito po ang pinakaunang senyales, wala sa point paano mo malalaman na mayabang ka.
yung mga sasabihin ko, ang una mong naiisip ay ang mama mo. O ang katabi mo. O yung kaaway mo. O yung kaklase mo. Hindi mo unang naiisip na yung sasabihin ko ay para sa inyo. Ito ang technique. May papakita po akong points. Ito ay para sa iyo. Ako ang tatamaan dito. Sabihin mo sa katabi mo, ako ang tatamaan dito. Meron po tayong tinatawag na spiritual pride. Papatayin natin lahat ng spiritual pride sa buhay. Paano natin masasabing meron tayong spiritual pride? Pastor, hindi ko naman alam kung pride ba ito o hindi. Ito po yun. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Yeah. Next, marami to. Una, isang click lang. The great fault finder. Laging hinahanap ang mali ng iba. Nagtuturo ng ibang tao sa pagkakamali niya o sa pagkakamali ng bawat isa. O kahit nagkamali siya, instead na ayusin, tuturo, ikaw. Si. Sa Tagalog, naninisi. Hindi nagiging accountable sa pagkakamali. Instead, we are blaming others. At usually, ayan ay spiritual pride na kapag tayo ay nasa simbahan, taas ang kamay na nasa simbahan ngayon. So yung hindi tumaas ang kamay, ikaw ay kung asaan man ngayon, Gloria, pag-pray mo yun ha. Baka may nalutang. Hindi ka minsan, mananap tayo eh. Ano ka naman yan? Minsan mag-isip tayo, ano naman yung kasama yun sa church? Lagi na lang gayon eh. Lagi na lang late. Tapos di na nahiya kay pastor. Hindi mo ba alam ang church na ito banal? Kita mo may cross. Papasok sa church, nakakrop top. Ay dumi naman ang pusod. Di na nahiya. Ang nakita ng pusod, hindi yung puso ng tao na gustong magbago. The great fault finder. Ano pa ang spiritual pride? Harsh spirit. Napaka-harsh mo naman. Yung may disciple ka, may inalagaan ka, nagkamali siya, nagkulang siya, bumalik siya sa dati, napaka-harsh mo. Napaka-harsh natin. Ulitin ko, ito'y para sa akin ha. Yung nasasabi natin, alam na naman ito bahala siya. Ari naman, nasabihan ko na gayon pa din. Bahala siya. Siya na po, bahala siya. Kung siya maputang impyerno, huwag siyang hahabol sa akin palangit. Sa pamilya mo, bahala siya. Sama-sama naman ang ugali ng aking kapatid. Di ko na isasama sa church. Bahala siya. Harsh. Napaka-judgmental. Nandiyan pa ba kayo? Napaka-harsh, yung napaka-judgmental natin. Kamali lamang yung kasama natin madami nang sinabi. Pangatlo, take offense easily. Ano po sa Tagalog ito? Pikon. Pinagsabihan lang, binabrush off agad. Ulitin ko, ako to. Pinagsabihan ako kanina, binabrush off ko yung nagsasabi sa akin. Emotional agad. Alam nyo ba, hello? Alam nyo ba, napakahirap magpuri, hindi mo mahirap, challenging ang magpuri sa Lord sa isang church, sa isang ganito. Alam nyo kung bakit? Kasi tayo napaka-judgmental. Alam ba, magpupura ako. Ano ang kanta kanina? Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw puring-puri sa Lord. Papupurihan ka. Kita mo yung katabi mo, nakaganto lang. Ikaw hindi. Ikaw ang Diyos na dakila. Hindi ang kapangyarihan mo. Luga naman, ari. Sa'yo ako'y umaasa. Saan shish. Alam mo yung, ano gari, mahiya ka sa Lord. Magpuri ka sa Lord. Ikaw ang pagpupuri mo'y ganun-ganon. Yan. Tapos yung iba'y nakaganto lang.
tayong ganun ng ganun. Huy, taas naman yung kamay. Hindi nyo alam, may putok yun, kaya hindi nataas ang kamay. Ginajudge nyo agad. Tapos minsan, napaka-harsh and imisip tayong mga na instead magpuri tayo sa Lord. Ba't gano'n na suot ng drummer? Kala mo'y pogi. Wala ganun din di ba? Tapos ikaw ay magpupuri sa Lord ng, You are my champion. Sintonado naman yung backup. Nakatayo-tayo pa doon. Wala akong pwede. We take offense easily. Kaya challenging ang magpuri sa Lord. Tama? Challenging magpuri sa Lord kasi ikaw na, minsan tayo gusto natin magpuri sa Lord. Kita mo yung isa, pataas-taas pa ng kamay, napaka-hipokrito naman. Di ba? Amen po ba? That is spiritual pride. Pang-apat, hungry for attention. Ano sa Tagalog to, RJ? Papansin. Alam mo yung ang taong problema sa buhay, may ganto-gan tao. Ang problema sa buhay, hindi na ako attend ng church, hindi man ako pinapansin ni pastor. Hindi naman ako binati ni pastor nung ako naglalay. Pero meron kang ganung taong problema sa buhay. O kaya hindi na ako attend ng life group at ng church, hindi naman ako pinapansin ng aking nanay, ng aking life group leader, hindi naman ako inilibre doon sa big bro, hindi kagaya nung makasama ko sa life group, siya lang nilibre. Hindi na ako a-attend sa church. Yoko na. Hindi naman ako niline up sa basketball. Hindi ako binili ng jersey. Iniwan pa ako, naglaro sila doon sa lukban. Sino nga, para kanino nga ito? Kanina? Sa akin. Di ba? Hungry for attention. Ulitin ko para sa akin to. Kasi ako din, hindi, hanggang ngayon. Ako'y medyo na naman, ako'y papansin pa rin kay Bishop. Pag nasa mega church, Bishop, bless po. Hanap ko agad yung picture ng, madami kami sa church nung araw na yun. Handa ako kay Bishop, papakita, matutuwa to, magiging reverend ako nito. Ganun bagay. Papansin ako. And that is spiritual pride. Kanino nga ito? Nasa akin. Ano pa? Uncorrectable spirit. Ulitin ko, ako to kanina. Ayaw magpa-correct. Sinabihan ka, Hoy! Ganto ganyan. Mahal, wag kang mag-cellphone habang nagdadrive. Hindi naman ako nagsa-cellphone. Tinignan ko lamang kung nag-chat si RJ kasi may problema, papadeliveran sa ata. Mga ganyan. Mahal, wag kang mag-cellphone habang mag-drive. Uncorrectable spirit. Amen. Mahal, kanino nga ito? Akin. Di ba? Ang dami. Ayan po ay 96. Okay lang? Hindi naman, biro lang, masyadong madami. Next po is controlling spirit. At itong si controlling spirit, we call this sa spiritual warfare, next uli, isang click, ayan ay si Jezebel spirit. Ilang beses pong na-encounter yan ni Gloria sa spiritual warfare, si Jezebel spirit. Tama, nagkape po sila minsan. Pero pag sinabing Jezebel spirit, ito yung pinaka-conniving, pinaka-evil, pinaka-controlling na spirit na pwedeng sabihan ang isang tao. Tingnan mo katabi mo. At lahat tayo ganito. Gusto nating control natin na nangyayari sa buhay. Gusto nating control natin yung life group natin. Ayaw natin. Ba't kayo itong life group na ito? Nagjowa na naman. Nasabi nang siya, inulolo ko lang. Hindi natin makokontrol ang life group natin kung magjojowa yan. Isa-isa natutunan ko. No name drop. Gusto natin control natin ang mangyayari sa buhay natin, control natin ang taong are. At dahil pag hindi natin control, tayo ay maiiyamot. Nandiyan pa ba kayo? Sino po may anak na? Taas ang kamay.
Ang isa pong struggle ko ngayon ay, sa tunay struggle ko ngayon ay magsiskay. Struggle kong palaki ng anak, ayaw ko lagi naka-cellphone, ayaw ko nanonood ng ganung pinapanood, ayaw ko makinig ng ganung music, gusto ko lang pinapakinggan ni worship songs, si Sky, ayaw kong na ganun ang ugali. Sabi ko, hey, Sky. Isa sa mga naano sa akin, hindi ko kaya makontrol kung ano mangyayari sa anak ko. Ang kaya ko lang ipakita, gabayan siya, palakihin siya ng tama, sabihan siya, at ipakilala si Jesus sa kanya. Pero kung anong, hindi siya robot. Dalawa po si Jezebel, controlling spirit, at next, si manipulating spirit. Alam nyo ba ang manipulating spirit? Meron ba? Manipulating spirit. Witchcraft spirit. Sabihin nyo nga, witchcraft spirit. Yung minamanipulang emosyon ng iba. Ganito pala yan. Halimbawa, may bata. Halimbawa, Bebe, come here. Come here, I wanna hug you. Ay, ayaw. No! Come here. If you don't come here, I will cry. I will leave you. No! No, iba pa, I will cry also. Ay, lalapit ng bata. Di ka ginagawa natin yon. Pero hindi natin pansin, minamanipula natin ang emotion niya. Naiiyak ako pag hindi ka lumapit para lang mapasunod natin yung gusto natin sa kanya. And that is manipulating spirit. Sige ka! Pag hindi mo ako sinagot, magbibigti ako. That is a Jezebel spirit and manipulating spirit. At minsan ginagawa natin, minsan nagpapaawa tayo, nagpapabebe tayo, di ba? Uy, sige ka, pag hindi mo ako binili ng bagong an Apple Watch, break na tayo. Tatawa-tawa tayo, tayo naman may Jezebel spirit. Sabihin mo, Pastor, wala akong Jezebel spirit. Yung lalo na sa mag-asawa, wala sa amin ganito ng aming asawa. Yung siya lang nasunod, pag hindi na isunod, magtatampo. Hindi na ako ganon. Ano mahal? Yung pag hindi ako nakibili ng bagong Chuck Taylor, sasama loob, hindi na ako ganon. Kasi naibili na. Hindi na magtatampo. Pag hindi nakapunta sa bagong Nike Factory outlet mo, lumura sale! Hindi ka kausapin maghapon. That is witchcraft spirit. Wala. Kanino nga lahat ito? Okay. Hindi sa katabi mo, sa iyo. Natawa tayo, pero hindi natin alam, the more natin ginagawa yan, nadami, nataas ang pride. At kapag nataas ang pride, sabi nga sa verse kanina, babagsak. Kaya marami na bumabagsak na tao, pamilya, relasyon, dahil ng pride. Isa lang naman ang sagot sa pride. Ano nga? Alam nyo naman Ano nga sagot sa pride? Ba't hindi natin magawa? Yun lang naman ang sagot diga. Ba't hindi natin magawa? Ba't hirap gawin? Sabi ni James, itong si James, kapatid to ni Jesus. Imagine mo, kapatid mo si Jesus, nalaki kayo pareho. Sa tingin nyo masarap kapatid si Jesus, mga bata kayo? Masaya ba? Halimbawa, nagsiswimming kayo, nagpapasikat ka, uy, galing ko lumangoy. Nagdive ka. Ay, yung kapatid mo si Jesus, naglalakad sa tubig. Dive ka. Sabi ni, Jesus, si kuya, pasikat na naman. Tapos ikaw, gutom na, nagluto ka. Sarap na luto ko, pansit canton. Si Jesus walang pagkain. Pagtingin mo, si Jesus gumanon, pagkita may 5 tinapay at isda. Sa tingin nyo, madaling kapatid si Jesus, siguro, hindi natin masabi.
Pero itong si James, kapatid ni Jesus, imagine na nagpakumbaba siya. The humility of James, at nagpagamit siya sa kanyang kapatid, at yung kanyang kapatid, ipinaniwalaan niya na yung kapatid niya ay Diyos. Imagine that. Isa po sa mga hinahangaan ko, sino po yung nakasama sa rosaryo nung sugod? Taas ang kamay. Yung nag-speak si Rev Faity sa Manila. Isa sa pinakahinahangaan ko sa kanya, hindi yung paraan niya ng pag-speak or yung ministry niya, pero paano niya na-minister yung kanyang 3 kapatid na babae. Imagine mo 4 na babae sa isang pamilya. Siguro nung bata may nagsasabunutan, Mama, ito! Kailangan ibili mo ng Barbie yung 4. Yabangan. Tapos, Mama, kinuha na naman ni ate yung aking bagong dress, isusuot ko. Imagine mo, 4 na magkakapatid. Pero itong si Rev Faith, yung panganay, I can't imagine kung paano niya na-minister yung kanyang 3 kapatid at yung 3 kapatid niya nasunod din sa kanya. At naging reverend din lahat ng kapatid niya at naging pastors at na marami ring nawin. Sige, palapakan niyo si Lord. I imagine na nagawa niya yon through pagpapakumbaba sa harap ng mga kapatid niya. Sino may kapatid dito sa church? Jamay, Pastora Christine, Dom. Kapatid mismo, hindi yung kapatid sa pananampalataya. Alam niyo, para magamit pa yung mga kapatid niyo, kayong magpakumbaba. Huwag niyong awayin ang kapatid niyo. Ano Gloria? Ano RJ? Ano Pastora Christine? Sinabi to ni James, James 4. Nandiyan pa ba kayo? Okay lang kayo dyan? Okay, basahin natin. Game. Sabi doon, and He gives grace generously. As the scriptures say, God opposes the proud but gives grace to the humble. Verse 7, so humble yourselves before God, resist the devil and he will flee you. Verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up in honor. Ilang beses sinabi ang salitang magpakumbaba? Ilang beses? 3 lang. 3 beses sinabi ang salitang magpakumbaba. Sabi dun sa una, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kontra ang Diyos sa mga mayayabang at binibigyan niya ng biyaya ang nagpapakumbaba. Kung gusto mo ng biyaya ng Diyos, kung gusto mo yung pabor sa trabaho, sa buhay, sa school, sa finances, kung gusto mo mas mapaboran ng Diyos ng biyaya, ang tanging sagot ay magpakumbaba. Baka kaya hindi ka pa i-promote. Kasi pag ikaw ay na-promote, baka tumaas ang ulo. Baka hindi ka papayamanin ng Lord. Excuse me. Kasi baka pag marami ka ng pera, ay instead na magpasalamat ka sa Lord, di maghapon ka nag-i-scatter. Baka kaya ganito, ganyan, kasi ang yabang-yabang. Nagbibigay ang biyaya ng Diyos sa nagpapakumbaba. At sabi doon sa verse 7, so humble yourselves before God. Magpakumbaba tayo. Resist the devil and he will flee you. Yung pala ang sagot para lumaya si Jezebel sa atin. Magpakumbaba. Para lumayas ang pride sa buhay, magpakumbaba. Alam niyo po, ang Jezebel spirit, hindi yan basta-basta aalis. Manipulating tayo, lalo na sa mga mag-aasawa. Gusto mo, control mo yung pamilya mo. Gusto mo, minamanipula mo emotion ng asawa mo, ng anak mo. At mahirap alisin yan lalo sa mga mag-aasawa. But the more we humble, ang hirap kaya. Tama po ba? Hirap kaya magpakumbaba. Pero pangatlong sinabing beses ni Lord, humble yourselves before the Lord. At itataas ka niya. Sinong gustong mag-dominate sa buhay? Sinong gustong itaas siya ng Lord? Sinong gusto niyang pagtaas sa kanya ng Lord, talagang ang pagpapala ay walang sabit, lubos-lubos. Magpakumbaba ikaw. Palakpakan mo naman si Lord.
Bawat basahin natin sa Bible ay magpakumbaba, di ba? 3 beses. Pero let's admit, tumaas ang kamay, hirap magpakumbaba. Isa na ako sa tataas. Hirap. Lalo na't ikaw ang tama. Lalo't wala ka namang ginawang mali. Lalo't ikaw na lang lagi ang nakikita. Hirap kayo magpakumbaba. Pero tinawag ka ng Lord to win souls, make disciples. Tinawag ka ng Lord for this ministry. You're called by God para mapuno ang church na ito. You're called by God to win your family. Tinawag ka ng Lord para mahalin ang pamilya mo. Tinawag ka ng Lord para madala mo ang mga pamilya mo dito sa church. And the answer to kill pride is magpakumbaba, pero mahirap. Alam nyo ba, sa tingin nyo, yung mga nakakakilala talaga sa akin, alam nyo talaga na, ay, mabait si pastor, prayerful si pastor, pero marami sa inyo ay mayabang si pastor. Tunay, mayabang po ako. Sa tingin ko, ang pinakamayabang na taong kilala ko ay ako. Lalo na ako high school, elementary. Ako po kasi rich kid. Papasok ako dati sa school, may dala akong sasakyan. Papasok ako sa school, ako lagi may pinakabagong cellphone. Rich kid, tapos kung ano-anong ginagawa. Pero tinawag ako ng Lord magpastor. Sabi ko, pag ako ay binigyan na ng posisyon na pastor, sige, susunod ako sa iyo, Lord. Makikinig ako sa pinagagawa mo. Dahil gusto kong maraming tao ang makakilala sa iyo. Ay nung ako ay nagpastor, pwede bang makuha ko tong props? Hindi ko alam, marami akong daladala. Hindi ko bubuksan. Nung ako'y tinawag na maglingkod sa Panginoon, tinawag ako ng Lord, ako ay daming daladala. At gusto ng Lord, bitawan ko lahat ng ito. Bitawan ko lahat ng pride. At marami siyang ginamit na tao, hindi para i-correct ako. Dahil pag kinorek ako, yun ang alam ko, may magsabi sa akin, sabihan ako ni Bishop, sabihan ako ni Rev, ng aking mentor, makikinig ako, magpapakumbaba ako. Hindi siya nagpadala ng tao para i-correct ako. Nagpadala siya ng tao para saktan ako. Yung sakit na ikaw naman ay tama, pero ikaw pa ang pinapahiya. Yung sakit na wala kang, maganda naman ang gusto mo mangyari, pero ikaw pa masama sa buong iglesia, sa buong simbahan. Yung ikaw naman ay gusto mo namang maglingkod sa Panginoon, pero ikaw pa siguro yung pinakamasamang tao noon. Ganun po ang nangyari sa akin noon. And I thought para magpakumbaba, kailangan may mag-correct sa akin. Yung pala kailangan masaktan ako. Kailangan maapakan ako. Kailangan itapon ako. Biro naglilingkod ako, ang dami kong daladala. At nung nasaktan ako, doon lumabas, may daladala pala akong pride. May daladala pala akong yabang na nagpapastor ako sa mga kabataan noon. Ang yabang ko pala sarili ko. Na gusto ko ako lagi nasa stage. Gusto ko lagi yung mga youth noon na inaalagaan ko, lagi nakikinig sa akin. Na gusto ko ako lagi yung nakikita. Ako na nga nagwo-worship lead. Ako na nga nagpi-preach. Tapos gusto ko bawat post ko nila-like. Friendster pa noon. O bago pa lang ang Facebook noon. Gusto ko noon, may paliga kami basketball. Ako yung starting point guard sa amin noon. Meron nung football pa, may soccer. Gusto ko, ako ang pinakamaraming na-score. At gusto ko nung pa nagpipreach ako, naiyak lagi ang tao. At nangyayari. Nagpipreach ako noon, mga kabataan, naiyak. Napunta sa unahan. At hindi ko alam, the more nakikita ko, yung ganun, uy, ang galing ko. Ang dami kong daladala. At may hinayaan ng Lord ng mga tao para saktan ako. At nung nasaktan ako, doon ko nakita kailangan kong bitawan yung mga mabibigat. Pero ang hirap. Kasi simula bata ka, daladala mo na yung yabang mo di ba? Yun na nga lang yung pinanghawakan mo, yung yabang mo
Yung pambibitawan mo. Pero kailangan bitawan ng pride. Kailangan magpakumbaba. At minsan, the symbol of pagpapakumbaba nakaluhod, nakabow down. Ay, ayaw kong lumuhod nun. Spiritual ha, this is a metaphor. Ayaw kong lumuhod. Alam mong ginawa, madaming pinadalang tao para apakan ako. Para forcefully ako'y mapaganon. So, biyaya na Lord, nabitawan ko na lahat ngayon. Siguro mayroon pa hindi mawawala. May pride pa din ako. Binibilang ko pa rin kayo kinukumpara sa iba. Ay, mas madami mataas na kahoy, pero lagi, Lord, sala to, wag mong gawin to. Mas magaling pa ako, pero dami kong binibilang pa din. Pero, Lord, tulungan mo magpakumbaba. Meron akong mga points, personal points ko ito, kung paano patayin ang spiritual pride. Una po ay, next, hindi mo kailangan laging tama. Mas mag-effort ka na magpakumbaba kaysa sa labanan yung sinasabi nila, hindi ako ganyan, hindi ako yung sinasabi mong ganyan. Hindi mo kailangan. Ubusin mong effort mo sa pananalangin, sa pagluhod, sa pag-iyak, mag-isa, kaysa sa labanan ng mga taong pinadala para saktan ka. Hindi mo kailangan laging tama. Hindi mo kailangan patunayan na sabi sa iyo eh. Hindi! Pag napatunayan mo, wala namang makukuha dyan. Pag ikaw ay tama, may makukuha ka pride. Pero pag hindi ka tama, may mawawala din sa iyo. Pride. Hindi mo kailangan laging tama. Yung pangalawa, hindi mo laging patunayan ang sarili mo. Hindi mo kailangan laging patunayan ang sarili mo na ako'y ganito, ako'y malakas, ako'y magaling, ako'y matalino, ako'y magaling mag-alaga, ako'y malalim sa Lord, ako'y magaling mag-preach. Hindi mo kailangan patunayan. And that means kung ano yung iniisip ng ibang tao sa iyo, hayaan mo sila. Kaya nyo ba yun? Kung iniisip sa iyo ng tao, ikaw ay bobo, hindi, go. Yun na iniisip mo eh. Pero minsan hindi. Gusto mong patunayan na, hindi, matalino ako. Hayaan mo muna. At patunayan mo yun sa biyaya ng Lord. Na sa pagdating ng panahon, ang Lord ang magtataas sa iyo. Hindi ikaw ang magtataas sa sarili mo, ang Lord ang magtataas sa iyo. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo na magaling ka. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo. Mahal-mahal ka. Sa Lord pa lang, mahal na mahal ka na. At siguro ganito rin, sa mga natutunan ko, hindi mo kailangan mauna lagi. Mainggitin kasi ako eh. Gusto ko lagi nandun na ako. Gusto ko lagi, pag nag-post ako ng video sa Facebook, daming likes. Gusto ko lagi, nagpe-preach na ako sa mga ganitong lugar. Pero hindi natin kailangan mauna lagi. Hindi. At minsan, para makarating doon, kung ang iba nakasakay sa elevator, nandun na sa 100th floor, hindi mo kailangan sumakay ng elevator. Baka kailangan mo maghagdan. Okay lang maghagdan, paakyat. Hindi mo kailangan nandun ka agad. Kasi baka pag nandun ka na agad, baka kung anong yabang ang makuha natin. Isa pa, ito yung pinaka nag-hit sa akin. Okay lang masaktan at mali ka sa mata ng iba. Mahirap to. Yung maapakan ka, maging tungtungan ka para yung taong yun ay ma-promote, makita, mas gumaling, tas hindi hihingi ng tawad sa atin. Mahirap yon. Pero kung habang buhay, hahanapin mo yung sorry ng taong yun na hindi mo naman makukuha, hindi
hindi ka magdo-dominate. Minsan kailangan hindi mo na marinig yung sorry. At minsan kung pangit ng tingin sa iyo na ibang tao, okay lang. Hindi ko alam. Recently ko lang nalaman, may mga ibang tao pala sa bayang ito, mga church, mga lingkod ng Panginoon, ang pangit na sinasabi sa akin, sa ating church, hindi ko alam, ba may ganun pala ako naririnig. Pero kung narinig ko to dati, nasugod ko na. Nasugod ko na may dala akong kung ano man. May dala akong M16 na may Uzi, na may golden na scope. I-SS ako diretso doon. Pero hindi. Butit nalaman ko ngayon, nung nalalaman ko, may ganun pala sinasabi sila. Kung noon masakit, kawa-awa naman sila. Ganun pala tingin sa akin, okay. Ako pala'y ganun, okay. Ganun pala akong mamalakad, okay. Sabi nila pero kilala ko sarili ko sa Lord. At minsan kailangan, okay lang mali ka sa paningin ng iba. Hindi mo kailangan patunayan. At dahil dyan, ito yung last. Para mawala yung spiritual pride, ito yung araw-araw ginagawa. Next, magpatawad lagi, non-stop, araw-araw. Sa araw-araw may mananakit sa atin. Kakain kayo, may maririnig ka hindi maganda sa iyong ama. May hindi ka maganda marinig sa iyong pastor, sa iyong kaklase, sa iyong kasama sa church. Magpatawad lagi non-stop. Mahirap yan, di ka? Nandiyan pa ba kayo? Araw-araw, patawarin. Hanggang sa mawala ang pride, hanggang sa manalo ka sa buhay, hanggang sa alam mo sa sarili mo, hindi ka na nagpapanggap, hanggang alam mo na sa sarili mo na okay na ako, magpatawad lagi non-stop. Nagsimula yan kahapon, yung sabi ko nga, may nang-away po kasi sa asawa ko, sinigawan Di syempre asawa ko, galit na galit ako dun sa nang-away sa asawa ko. Pag nakikita ko yung taong yun, gusto kong bigyan ng cake na lason. Ay nakita ko kahapon, ay kayo pala yan! Hindi ko alam. Kung alam ko kayo yan, hindi na sana ikaw. Ay siya pala. Siguro alam nung iba. Ikaw pala. Pero at that moment, kinamay niya, uy, pastor, ikaw pa! Ikay malakas sa akin! Sa isip-isip ko, kapal ng mukha yun. Kapal ng mukha. Ganon. Pastor, ikaw pala, lakas mo sa akin. Kung anytime, tawagin mo lamang ako. Pero huling alaala ko sa kanya, sinisigawan ng asawa ko, kapitbahay. At that moment, biglang may bumaba sa akin, pinatawad ko siya. Pag nadaan ako sa bahay nila dati pinapatawad kita. Pag ako nagdadrive sa kanila dito, pinapatawad kita, pero nandun pa din. Pero every time, sinasabi ko, pinapatawad kita, pero gusto mo pa rin patuhin. Diba ganon? Pinapatawad kita, babatuhin kita ng cake na may lasa. Diba ganon? Pero at that moment, pinapatawad kita, biglang nawala. Nawala yung meron na mali. Nahaba ng kinekwento ko Okay lang ba kayo? Shut up, palakpakan natin si Lord, tayo na mag-pray. Yung gusto mawala sa pride, tumayo. Kung hindi ka pa ready mawala ang pride sa iyo, okay lang, pero yung gusto tumayo. Ay, huwag kang tumingin sa ibang tao, tatayo siya, tatayo din ako. Pride yan. Kung ayaw mo mawala ang pride, upo mo na. Okay lang. Kung hindi pa kaya, kasi may gagawin tayo. Okay lang ba? Daming bago dito Pikit ka, yuko ikaw. Hawakan mo ang puso mo. Isipin mo yung mga taong pinadala sa'yo para saktan ka. Okay. So sinasabi sa'yo, wala kang kwenta. Ganyan natin sa church. Pangit-pangit mo. Medyo nakakatawa to May mahal na akong iba. Yung mga
nanakit sa'yo, isipin mo. Di ba gusto mong patunayan ang sarili mo sa kanila, di ba? Di ba gusto mo ipakita, hindi nyo naman ako naiintindihan. Pero at this moment, habang naisip mo yung mga taong yon, humingi ka ng biyaya para magpakumbaba sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Sorry po sa aking mga kasalanan. Inaamin ko, hindi ko kaya. Kaya kailangan kita. Ako'y naniniwala na ikaw ay aking Diyos na namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Inaamin ko na mayabang ako. Kailangan kita. Ako na lang magpe-pray. At ngayong oras, patawarin mo sila. Direkta na ako. Patawari. Sabihin mo mga salitang pangalan nila, mama, papa, kuya, pinsan, Mark, Chanel, pinapatawad kita. Kung ano pangalan nila, sabihin mo lang. Walang tigil. Pinapatawad kita. Kakang Dani, pinapatawad kita. Aking kapitbahay, pinapatawad kita. Okay, sabihin mo lang. Okay, sabihin mo lang. Oras na ito. Sabihin mo sa sarili mo, ako ay magpapakumbaba. Ako ay hindi mayabang. At ako ay magdodominate. At magtatagumpay sa buhay. Salamat, Panginoon. Give you a moment na lumapit. Ulitin ko, may binigay ang Lord sa iyo na tao para saktan ka. Hindi para sumama loob mo, ha? Para ikaw ay matutong magpakumbaba. Ngayong oras na ito, lapitan mo nga yung tao yun. Tapikin mo lang ang balikan. Sabihin mo ay, mahal kita o sorry sa mga nasabi ko, sa mga naisip ko. Okay, sabihin mo lang. Kapal, wala nang hiya-hiya dito. Unahin mo sa katabi mo. Kung wala naman, okay lang. Pero kung meron, lapitan mo. Sige, palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. Halige, palakpak pa sa Lord. Come on. Palakpak na nagdo-dominate sa buhay. Palakpak ng champion. Yes. Salamat po, Lord, sa gabing ito.
Salamat po sa biyaya ng pagpapakumbaba. Ulitin ko, tutubo uli ang pride ha. Yayabang ka uli. Kaya nga araw-araw magpapakumbaba, araw-araw magpapakumbaba. Salamat po aming Ama. Yung lapitan mo lang na masabihin mo, libre kita mamaya. Sabihin mo, libre kita mamaya. To God be the glory in Jesus' name.